Iba, pagka medyo naging pumabor, parang pinalag sila doon sa kanilang mga defenses, pwede nga maging suspension lang. Okay? So, ano nyo po tatandaan, ang violation po ng Special Penal Law, like yung vouching na to at yung Safe Spaces Act, yan po ay katumbas ng isang grave misconduct. So, kung grave misconduct, ano ang penalties doon? So, demotion, suspension, tsaka ultimately, dismissal from service. Okay po? So, hindi ko po kayo tinatawag, ano po, pero gusto ko lang bigyan ng emphasis kung gaano dapat natin seryosohin yung dalawang batas na to. Okay? So, isatabi na natin yung pagiging pulis natin. At ito na lamang natin, ano ba yung respeto na dapat ibigay natin sa mga kababaihan. Okay po? So now, 9262, I know very familiar na kayo doon, or yung Bausi Law. Okay, so it is the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Okay? So ano ba yung Bausi Acts? Okay? So marami po, this morning about sa Bausi, marami tayong ika-clarify kasi hindi lahat ng actions, detrimental actions o mga mating gawa tungo sa babae ay automatic vowsy. Okay? So before po, nung nagpa-practice pa ako, may mga ibang nagsasabi na porket babae ang victim, lagi nilang sinasabi ang offense or ang pwedeng kaso daw kagad ay vowsy. So hindi po lahat ng pagkakataon vowsy tayo ng vowsy kapag bata or babae ang victim. May mga prerequisites po. Okay? So now, under the law, ang sinasabing mga actions of violence against women and their children ay number one, any act or series of acts against a woman or her child done by any person with whom the woman has had or dating or sexual relationship. So yun po yung isa sa pinaka-importanting elemento pagdating sa vowsy. Dapat ma-establish natin na meron silang prior or existing dating or sexual relationship. Okay? So, paano natin may establish to kung sila ba ay magkasintahan, mag-live-in, mag-asawa, and so on. Okay? And which result in or is likely to result in physical, sexual, psychological harm or suffering or economic abuse, including threats of such act. Okay? So, ito sana, ipakita ko sa inyo ano yung distinction ng vowsy. Okay? So normally, ang complainant dito ay yung babae. Okay? So bakit sinabi kong normally? May magtanong sa inyo, sir, may pagkakataon ba na hindi babae ang complainant sa vowsy? Meron bang instance na gano'n? May pagkakataon kaya na gano'n? Anyone? Na hindi babae ang complainant sa vowsy. Bata po, sir. Bata. Mga anak. So bata. So batang lalaki pwede. How about an adult na bata? Ay, adult na lalaki. Pwede ba siya? Maging complainant sa vowsy? Of course, pwede din. In representation doon sa bata. So pwede doon. Okay? Basta ang magiging party sa isang vowsy case ay babae, let's say asawa or girlfriend. Ang kakasuhan niya ay ang kanyang asawa din or boyfriend. Okay? Paano kung si lesbian, babae, ang partner niya, babae, pwede bang si babae kasuhan ng vowsy si lesbian? Pwede. Diba? How about for let's say, gay? Magkarelasyon, lalaki, and then lalaki, ito, feeling niya babae siya. Pwede bang mag-file siya ng kaso laban kay lalaki for vowsy? Pwede ba? Feeling niya babae kasi siya eh. Pwede. In that case po, hindi po pwede. Hindi po pwede. Kasi, ang nasa batas, actually, walang specification kung ano talaga yung gender ng magiging offender. Ng magiging offender po
Kaya pwede din maging offender ang isang lesbian, which is, in fact, babae naman talaga siya. So, pwede siyang maging offender. But pagdating sa victim, ang magiging victim na talaga dito under the Bausi Law is yung babae and, of course, yung kanyang anak. Kaya yung sa scenario na binigay ko kanina, hindi siya pwede under the Bausi Law. Pero hindi nangangahulugan nun na wala lang recourse si gay na may lalaking partner. So, hindi nangangahulugan, wala nang recourse kasi marami pa naman iba tayong batas na pwedeng mag-apply sa kanila. Okay? So, under the Bausi Law, meron tayong iba't ibang klase ng violence. Okay? So, number 1, ano yung pinaka-common? Physical violence. Number 2, mental, economic economic, violence. psychological, Okay? Number 3, psychological, sexual violence. Number 4, psychological violence. And what else? Anong klase ng violence? So again, number 1, physical violence. Number 2, economic, psychological violence. Number 3, economic violence. Number 4, sexual violence. Okay? So marami pong kinds of or types of violence under the Bausi Law. Okay? So in a recent case na decided ng Supreme Court, before or hindi kasi expressly nakalagay sa batas na yung pangangaliwa o let's say may asawa kayo, may asawa kayo and then nangaliwa kayo, hindi siya automatic na Bausi case before. That was before. Okay? But recently nga, there was a decision issued or rendered by the Supreme Court na sinasabi na ang marital infidelity daw ay isang klase na ng psychological violence. Okay? So kanina si Ma'am tinatanong ko, bakit kayo yung pinili? Bakit ba? Hindi naman siguro sa dahil may cases kayo, tama? O siguro naisip ng mga districts nyo kayo yung mga pinakamapagmahal. Tama? So yun po ang medyo ingatan natin na yung masyadong pagiging mapagmahal. Okay? So, yun nga again, marami na ako nakita ng mga tropa natin na dismiss from service dahil sa sobra o sa madaming minamahal. Okay? So, iwasan nyo po yun. So now, let us proceed doon sa acts of violence against women and children. So number 1, causing physical harm to the woman or her child, threatening to cause the woman or her child physical harm, attempting to cause the woman or her child physical harm, placing the woman or her child in fear of imminent physical harm. Okay? So if kung mapapansin niyo po doon sa first 4 acts of harms na yun, against women and their children, hindi na nangangahulugan o hindi necessary na talagang magkaroon ng actual physical harm. Okay? Para maging liable kayo for Bausi. Yun lamang instance na ilagay nyo yung asawa nyo, let's say asawa nyo o anak ninyo, sa isang sitwasyon na pwede siyang mapahamak or masaktan, that alone, kahit wala kayong ginagawa, that alone na ilagay ito sila sa isang sitwasyon na pwede silang masaktan, is already a violation of the Bausi Law. Okay? So, another act is yung attempting to compel or compelling yung babae or yung anak ninyo na to engage in conduct which they have the right to desist from. Okay? So, ang isa sa pwedeng ikaso doon sa, let's say, isang magulang na ginagapit yung kanyang anak na mag-engage sa yung pinag-show sa webcam. ano yun? Yung Pornography. So, ano yan, sir? Yung parang cybersex, tama-tama. cybersex. Okay? Porn. So, in that case, let's say for example, si Mrs. ine-engage niya yung anak niya sa or si Mr. ine-engage niya yung anak niya sa cybersex para kumita sila ng pera.
Okay? So in that case, merong violation ng anti-vowsy law. Okay? So another act is yung attempting to restrict or restricting yung kilos or galaw ng babae at ng kanyang anak, or conduct by force or threat of force, physical or other harm, or threat of physical or other harm or intimidation directed against woman or her children. Okay? So another act is yung acts committed with the purpose or effect of controlling or restricting the woman's or her child's movement or conduct by depriving or threatening her child of custody, trace, or her family, financial support, or of exercise of a legal right. Okay? So, sirs, ang isang misconception na madalas naririnig natin, kapag daw si isang lalaki, let's say, hindi nagbibigay ng support sa kanyang asawa, or let's say, sa kanyang girlfriend na may anak sila, kapag hindi daw nagbibigay ng support, ano ang pwedeng ikaso kay lalaki? Abandon. Anong pwedeng ikaso? Let's say, for example, ako, may Abandonment of girlfriend child. ako, may anak kami. Hindi po kami kasal, hindi kami kasal. And then, yung anak namin ay minor pa rin. Then, hindi ako nagbibigay ng support, ng financial support. Ano pwedeng ikaso sa akin? Pwede ba ako makasuhan ng vowsy? Pwede, automatically. Automatically na, lakas ng yes nyo ngayon, humihina eh. Abandonment yun. So, hindi na nagiging sigurado. Okay, economic abuse, sabi ko sa'yo. Okay? So, that case alone, kung ang senaryo ay girlfriend ko siya, may anak kami, hindi ako nagbibigay ng financial support, kung yun lang ang senaryo, that alone na kung yun lang ang kwento, Financial hindi abuse. siya makapasok ng vowsy. So ano yung pwedeng recourse ng babae laban sa akin? Ang pwede niyang ikaso sa akin is for support. Civil case yun. Civil case for support. Kaya hindi lahat ng hindi pagbibigay ng sustento sa anak ay automatic vowsy. Bakit? Kasi nasa batas, dapat daw pakita ko na. So, dapat daw ay yung hindi ko pagbibigay ng support ay premised or sinasubject ko yung aking kapareha o yung aking anak sa control. Okay? So, ibig sabihin, dun sa senaryo kanina, dun sa girlfriend ko na hindi ka pwedeng mag-boyfriend. Pagka hindi ka nag-boyfriend, sige, bibigyan ko kayo ng sustento. Ibig sabihin, yung hindi ko pagbibigay ng suporta ay may intensyon na i-restrict or i-limit ko yung acts or movements ng aking girlfriend. In that case, doon pwedeng magkaroon ng vowsy. Kaya kung mapapansin nyo, maraming vowsy cases ang nadi-dismiss. Bakit? Kasi basically, support lang naman ang kulang or ang wala. Kaya yung iba nag-business. Ang sasabihin ng court doon, yung criminal acts of violence against women, okay, there is non-support, walang sustento, admitted yun. Pero sapat ba na yung kawalan lamang ng sustento ay vowsy agad? So hindi po. Kasi wala naman akong ibang ginagawa para i-restrict or i-limit yung movement ng aking kapareha. Okay? Kaya po, wag po kayong padalos-dalos. Let's say may nagtanong sa inyo, Sarge, kasi yung aking boyfriend hindi nagbibigay dun sa para sa anak ko. So, wag pong padalos-dalos na sasabihin nyo kagad na pwede ni kaso ay vowsy. Kasi marami po pong factors to consider. Okay? So, ano ba yung mga available remedies? Available remedies under 9262. Okay?
So number one, meron po tayong mga protection orders. So ano ba yung mga protection orders na yon? Meron tayong tatlong klaseng protection orders. Number one, dun mo tayo sa pinakamababa, BPO, Barangay Protection Order. Okay? So saan i-apply yun? Okay, so kung saan definitely, presidente sino? Si babae. Okay? So kailangan ba magandang muna ng hearing ng barangay bago siya mag-issue ng BPO? So it is not necessary ex parte or ex parte. Meaning, depende sa allegations ng babae, si barangay pwedeng mag-decide if mag-issue siya ng BPO or hindi. And may limit po yun hindi yun for life. Okay, so later on, i-discuss natin. So meron din po tayong tinatawag na temporary protection order. So saan natin nakukuha yung temporary protection order? Yan sa court na. Okay? Usually, nagkakaroon ng temporary protection order during the pendency ng criminal case for violence against women and their children. Okay? So ngayon, let's say for example, after the trial, the accused was found guilty na meron talagang acts of paucity. So ano ang pwedeng i-issue ng court? So yun na yung last na uri ng protection order. Ano ang tawag doon? BPO. So hindi police provincial office ha. BPO, which is Permanent Protection Order. Okay. So under the Pauci Law, ano pa ba yung ibang remedies bukod sa mga protection orders? Pwede din or posible din yung civil action for damages. Okay? So civil action for damages lang. Let's say for example, hindi naman hindi naman na-prove yung actions which constitute yung criminal acts or yung criminal offenses under the Pauci Law, but the court found it proper na mag-impose ng damages kasi may ibang damages na suffered si victim. Okay? So pwedeng mag-impose ng pwedeng i-subject si respondent or si accused for civil liability doon sa civil damages na nasustain ni victim. Okay? So, of course, yung criminal action for Pauci, which is yan yung pinaka-common. Okay? So, under the Pauci Law, meron din protective custody ng abused child by the DSWD. Okay? So, now let us go doon specifically sa mga protection orders. So, ano ba yung protection order na yan? It is an order issued for the purpose of preventing further acts of violence against a woman or her child and granting other necessary reliefs. So, ano yung purpose niya? To safeguard the victim from further harm, minimizing any disruption in the victim's daily life, and facilitating the opportunity and ability of the victim to independently regain control over her life. Okay? So, nanonood pa kayo may time pa ba yung mga tropa natin manood ng TV o Netflix? Wala na. Wala na? Kahit off? Or hindi nyo kilala si off? Hindi nyo kilala si off? Si mandatory leave, kilala nyo? Hindi rin. Malapit na matapos ang taon, bawal lang mag-file ng leave pagdating ng December 15. So sayang naman kung hindi nyo po magagamit. Si special privilege leave, kilala nyo din? Hindi rin. So anong leave ang alam pala ng mga tropa natin sa baba? Kawawa naman kayo. Ha? Okay. So, Paalam. Kaya ako natanong kasi marami ng mga teleserye dito sa Pilipinas na somehow nagre-reflect na yung mga ganitong klaseng remedies. Okay? So meron na doon yung humihingi na ng mga protection order, meron na doon yung nagkakaroon na ng trial about Pauci, about annulment. Okay?
So, sino ba dito yung sino ba dito yung mga nag-arresting na before? So, I ask kung baka halos lahat kayo. Lahat kayo nag-arresting na? Yes, sir. Or nag-testify sa court? Yes, sir. Sino yung mga nag-testify na sa court? Wala. Drugs lang, sir eh. Imposible naman na nag-arresting kayo tapos hindi kayo nag-testify. Puro... Okay. So, kumusta yung experience ng pag-testify sa court? Masaya? Yan, mahirap, sir. Hindi. Mahirap. Di ba, wala nga lang pati singit mo magpawisan, di ba? Pagka nagte-testify kayo sa court. Sir, umiikot yung kwenta. Lalo kapag si defense counsel bumakbak na ng dire-diretsong English. Diba? Paano nagagawin natin? Ang ultimo minsan yung interpreter ng court, hindi na masabayan or hindi na ma-translate properly. Okay. Kasi before, wala naman sa intention na nung before pa ako pumasok sa PNP, nung nagpa-practice pa ako, ang laking kasi maka-intimidate kapag yung delivery mo ng questions during cross ay straight English conviction. Ano yung effect nun sa witness? Especially kung hindi ka naman well-versed dun sa language. Ano nangyayari? Natuto na lang. Di ba? Eh ngayon si judge, pag nakita, natuto na lang, hindi makasagot si witness, nagkakaroon ng issue doon sa credibility ng sinasabi ng witness. So ano ang magiging epekto nun? Acquit. Magkakaroon ng acquittal. Okay. Tapos, kapag nagkaroon ng acquittal or na-dismiss ang kabilang kaso, ano ang kasunod na mangyayari sa tropa? Explain. Admin. Okay. So, yun, nakwento ko lang kasi yun nga, again, sa TV, marami ng mga movies or teleseries na nagpapakita ng proceedings about policy, even yung court proceedings. But, hindi lahat ng nakikita nyo sa mga palabas na yun ay totoo. Kasi meron pa rin doon, especially sa mga procedural aspect, hindi accurate sa batas. Okay? Parang for example, ang depiction ng annulment sa TV at saka sa mga movies ay parang napakadali lang at napakabilis. Yun yung depiction nila ng annulment. Pero sa totoong buhay, napakatagal niyan. Okay? Napakatagal na siya, hindi siya basta-basta. So before, ang fastest na annulment na natin ay siguro mga 2 years. 1.5 years to 2 years, yun yung pinakamabilis. But merong mga cases na nung pumasok na ako sa PNP, pinasa ko na lang sa mga kaibigan ko kasi sobrang tagal ng process. Okay? So anyway, so anong gagawin para doon sa Barangay Protection Order? Okay, so si punong barangay pwede mag-issue ng BPO ex parte, meaning hindi necessary na pagkandak pa siya ng hearing or itatawag niya si respondent. Okay? So effective yon for 15 days. So ano yung lalaman nun? So in-orderan yung perpetrator to desist from committing physical harm or threatening the woman or her child, and prohibiting the perpetrator from harassing, contacting, or otherwise communicating with the victim survivor directly or indirectly. So the punong barangay or kagawad, law enforcers, and other government agencies shall not mediate on or conciliate or influence yung victim on a protection order to compromise or abandon the relief sought. So kaya wag overzealous yung mga tayo, yung mga barangay kagawad, mga barangay officers na okay, sige, wala namang problema kung gusto nila magkasundo, but hindi to the point na dahil aside sa tinatamad tayo na gumawa ng paperwork for filing, yung kukonsensyahin mo yung babae or mag-create ka ng impression na baka naman pwede mong patawarin yan. Okay? Though, alam ko, maraming mga instances na ito nagiging sentiment ito ng mga tropa natin sa WCPD. Dahil lang nangyayari, pupunta yung babae doon sa WCPD,
magre-reklamo ng ganyan, syempre i-assist ng tropa natin. So, kumpleto na yung mga paperworks, referral, yung mga affidavits, so, nakapag-ipon na sila ng mga pieces of evidence. Then, all of a sudden, si lalaki biglang nagpakita kay babae ang ngitian. Ano ginawa ng victim? Mamayo ko na kong i-file. Or worse, nasa fiscal na i-file na, biglang nakita sa labas si victim at saka si oppressor. Ano nangyari? Ma'am, nidisis ko na po. Sir, nidisis ko na po. Okay? So, para sa bahagi, ng mga tropa natin sa WCPD, ang hirap nun, di ba? Na napakahirap mag-isip din lang, tapos biglang nidisis lang pala dahil lang hindi yan naman okay? So, anyway, so yung violation po, Karit ako dito sa babae. ng Barangay Protection Order shall be punishable by imprisonment of 30 days. Now, yung temporary protection order, nai-issue yan ng court kung saan nakafile yung criminal case for vouching. Okay? So, same with Barangay Protection Order, ex parte din yun, hindi necessary na kunin ang side ng lalaki or the offender. Okay? So, initially, effective siya for 30 days, but it is extendable to the point na habang pending yung kaso, pwedeng magkaroon ng temporary protection order. Okay? So, for violation of the temporary protection order, meron fine and imprisonment of 6 months. Okay? So, lastly, yung protection order na permanent or yung PPO, permanent protection order. So, eto na yung hindi ex parte kasi kailangan na mag-conduct ng hearing dito. Okay. So, of course, syempre, if si court nag-issue na ng permanent protection order, yung violation ng child constitution, contempt of court, meaning pwedeng makulong si offender and may fine. Okay. So, next. Under the Bausi law, we have this battered woman syndrome, BWS. Ano yung BWS na yun? Anyone po? BWS, battered woman syndrome. Ano yun? Or bago lang po sa pandinig yung battered woman syndrome. Okay? So, kailangan po alam natin yung battered woman syndrome na yun. Bakit? Kasi it is considered as a justifying circumstance. Alam niyo po yung justifying circumstances natin sa ating revised penal code? Di po ba ang kauna-unahang justifying circumstance nun ay self-defense? Okay? In the case of People versus Enosa, okay, yung Supreme Court in-explain doon ano ba yung battered woman syndrome. Ang sinabi ng Supreme Court doon, if mapatunayan na ang isang babae ay nagsasuffer o dumadanas ng battered woman syndrome kahit mapatay niya yung asawa niya habang natutulog, wala siyang pananagutan. Justified. Okay? So, yun yung kaibahan niya sa pangkaraniwan or doon sa standard or ordinary na self-defense. Ano ba yung elements ng self-defense? Una, dapat merong unlawful aggression. Diba? Next, reasonableness of the means employed to repel yung aggression. And lastly, ano yung last? Yung lack of provocation on the part of the defending party. Okay? So, yung dun sa PWS o sa battered woman syndrome, ang wala doon is yung number 1, unlawful aggression. Yung present, actual, imminent, unlawful aggression. Okay? So, doon sa scenario na, let's say, for example, the past, may long line or may long history of battery na nararanasan na yung babae. At one point, nagdilim na yung paningin niya, wala namang ginagawa yung asawa niya.
bigla niyang napatay yung asawa niya. Okay? So under the people versus Henosa na case, or Henosa versus people, under that case, kailangan i-establish na yung victim or yung accused, for that matter, yung accused, kasi i-raise nga to as a self-defense. So yung victim dapat meron daw BWS. Ngayon, paano mo i-determine kung merong battered woman syndrome ang isang babae? You have to present what? An expert witness, psychologist, for one. Okay? For one, psychologist. Next, ano ba yung battered woman syndrome na yun? Meron po kasing 3 phases ang battered woman syndrome. Okay? Ang first phase niyan, yung tension building phase. Okay? Tension building, yung sabutan, away, so yun yung first phase niyan. Ang next phase is yung acute battering stage. Doon na nangyayari yung physical harm, acute battering stage. And yung last phase, ano ba usually ang ginagawa after nyo mag-away? Ano magandang gawin after nyo mag-away? Umalis. Kasi for example, ang tagal nyo nag-away ng misis ninyo, ano masarap gawin pagkatapos nun? Wala, tatawa na yung iba hindi pa din. Hindi na lang mag-gets pa. May mga binata pa ba dito, yung mga walang asawa? Siguro sila yung hindi po makarelate So, yung mga master natin sa likod, for sure, baka alam na nila yun. Okay? So anyway, ang last phase sa BWS ay yung tranquil loving phase. So anong ginagawa dun sa tranquil loving phase na yun? So yan yung magkakasiyuan, magkakapatawaran, magkakadramahan. Then eventually magiging okay na. Okay? So si babae, ang ala niya, since mukhang nagsisi naman na si lalaki, yes, goods na yun. Kita din siya na may possibility na maulit-ulit yun. Ngayon, sabi sa Supreme Court case, dapat daw makaranas ng 2 cycle ng phase, 3 phases na yun. Okay? So, nag-away, nanakit, nagkapatawaran, nag-away, nanakit, nagkapatawaran. Pagka nakompleto mo yun, ibig sabihin, with the testimony ng isang expert, na-prove nyo yun, pwede nang erase or pwede nang pakinggan ng korte ang depensa ng isang babae na siya ay mayroong battered woman syndrome. Okay? So in that case, wala siyang criminal liability sa pagpatay niya o pagsakit niya sa kanyang asawa. Okay? So venue, so saan ba ipafile dapat ang case for vouching? Of course, since it is a criminal case, saan ba ang venue ng criminal case? Support. Where committed. Okay. So, where committed. So, sinong court ang may jurisdiction? RTC, MEC, CA, what? TC. So, RTC, family court. But for purposes of filing, dito naman sa Metro Manila, lahat naman ng cases ay na-file natin sa prosecutor. Okay. Outside Metro Manila kasi, meron po kasing tinatawag doon yung direct filing. So, di ba dito ano ang ginagawa natin sa Metro Manila pag direct filing? Meaning hindi siya subject ng inquest, ipo-file mo directly kay fiscal. Diba? So, lahat ng kinds of cases yun, gano'n dito sa Metro Manila. But sa mga places outside Metro Manila, merong tinatawag doon na direct filing, meaning directly sa court mo ipo-file. Hindi ka nadadaan sa prosecutor's office. Okay? So, nasa criminal procedure po natin yun. So, anyway, so that would be all po for RA 9262. Do you have any questions po?